merong hiwaga, naniniwala ako, sa pagkawala ni Rene Baterbonia. May misteryo dyan. Kung mo sa sarili mong wala ka namang ginawang mali o masama, bakit ka nag-resign, Baldwin? Diba? Crime was hissing. So, naniniwala. Yung sinuot ni Rene na jersey, isinama niya sa libingan, mga master. Ay, kapag nga raw kasi ikaw dito sa Mindanao o sa part na libing, nagpabaong ka dun sa namayapa ng isang bagay, malaki yung galit poot, maihahalin tulad yun guys sa sumpa o paghingi ng hustisya. Hindi ito basta-basta normal lang na pagkawala ng isang tao, kundi meron ditong sa likod nito na pangyayari na sa tingin ko talagang may dapat managot. Naantig ako sa storya ni Rene na isang bata na pangarap lang na kumaga gusto niyang maiahon sa hirap yung pamilya. Nakakaiyak. Pero gusto niya na guminhawa ang buhay kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, lalo na pag nakatira ka sa mga bukid-bukid. Halos lahat ng Pilipino alam yan at nakita yung puso, kabutihan ng batang yan na malaking panghihinayang pagkawala niya. Magandang umaga po, magandang gabi, tanghali o anong mang oras mo napapanood ang video ito. Tatalakayin natin yung tungkol sa isang sumpa. Tungkol sa kumakalat ngayon mga master na nakipaglibing ako 2 days ago kay Rene Baterbonia. Nabanggit ko din sa una kong binlog which is nag 90,000 likes po sa Facebook. Marami pong salamat sa mga sumuporta. Nanood po nun yung experience ko. So i-connect lang natin kasi since pinag-uusapan pa rin naman ngayon yung hustisya o kamatayan ni Rene Baterbonia. Master Gala, ano bang alam mo dyan? To direct to the point na. Since ito, para sa mga kaalaman ng iba, hindi pa ako masyadong kilala. Kaka 5 years ko lang po sa YT nitong nakaraang June 17. Sa 5 taon na pag-iikot ko po sa mga sementeryo, marami kong natutunan na. Katulad ngayon, syempre kung ano yung pinag-uusapan, doon tayo. At kung ano yung, syempre, sabi nila trending. Para maki-go on the flow tayo at maipabatid natin yung ating kakayahan o talento man kung meron tayong natanggap na talento. Kasi naniniwala ako na ang isang tao ay meron daw kakayahan na out of this world. Minsan akala nila nabubuksan lang daw yung mga third eye. Dahil daw ako nagpupunta madalas sa mga sementeryo, mga haunted place, baka raw ako nabukas yung third eye. Which is kinonsult ko yun kay Sir Ed. Ayan, shout out kay Sir Ed Kaluwag. Yan. Tinanong ko sa kanya na, Sir Ed, possible ba yun na ganyan na baka nabuksan ng third eye ko na hindi ko alam or what? Or hindi ko na masyadong natandaan yung exact na pinag-usapan namin dalawa. Sabi niya, may mga bagay kasi na nasa iyo na, bata ka pa, hindi mo lang nadidiscover o kailan mo lang na napapractice. Which is siguro dahil maybe ako, pumupunta ka sa mga sementeryo, madalas, doon ko na-realize na nabubuksan or nade-develop. Pero sabi naman ni Sir Ed, base sa sinabi niya, base sa opinion niya dahil siya may alam sa atin sa mga ganyan, na possible na sa akin na daw yun. So ito naman, ibabahagi ko lang. Yung nakaraan, di ba nabanggit ko na pagtingin ko dun sa puntod ni Rene, may iba akong aura na na-feel doon sa kanyang mismong puntod. And hindi ko alam bakit may kaba. And yun nga, nakita ko feeling helpless siya. Parang alam mo yung first time kong pumunta sa harap ng isang kabaong na parang may naririnig ako na, or hindi naman totaling boses na naririnig, na-feel ko dun sa aura, dun sa mismong sa kanya, nung nakita ko siya. Kaya nga natahimik ako na paatras. Yan, papakita ko sa screen yung ano ko. Medyo na paatras ako ng konti. Yan yung tiyempo, mga master. Ito, ayoko na mahaluan ng kababalagan bilang respeto po sa pamilya. Una-una, nakikiramay po ako pasensya na po at naging topic ito dahil ako naman po yung nakikisabay lang at baka sakaling may maitulong ako na base din sa mga na-experience ko pagdating po sa mga paranormal. Ngayon, tutukan mo hanggang dulo mga master kasi tungkol ito sa sumpa ng isang magulang. Kumakalat kasi ngayon sa social media yung sinuot ni Rene na jersey. Bigay sa kanya ng school. Yata yun. Pinagsusulat doon. May mga pangalan. May mga remembrance sila. Isinama niya sa libingan, mga master. Yung bago isari kabaong, may sinabi pa nga doon yung mama niya. Natatandaan ko doon sa video. Sabi sila mo ito ka ng mon! Ayaw ka magkasuka! Ayaw
mga video napanood ko. Kasi ako nagpunta nga, nakipaglibing ako personal, pero hindi ako totally nakapasok na dahil nagkahiwalay kami ng friend ko na may connected doon sa family ni Rene. Pag tingin ko doon, nakakita ko na may Bisaya words na sinabi. Para malinaw ang lahat, ano bang province sila Rene? So sakop sila ng Agusan del Sur. Ano ba yung mga taong nakatira dyan? Meron dyan mga Mandaya, mga Manobo Mandaya, yan yung mga tribo sa Mindanao. So, since I'm living here in Mindanao since 2019, pabalik-balik lang ako hanggang sa 2 years straight ako dito, pauwi-uwi lang ako ng Manila. Na-realize ko na maraming superstitious na paniniwala or belief, in English lang, belief dito na lalo sa mga pagdating sa mga patay. Since meron nga ako dating na i-vlog, diba, kung natatandaan nyo yung, oh my gosh, Kamaster, yung mga bungo nilagyan ng mga pictures. Sumpa din yun, guys. Pero ito iba. Kasi dito, paniniwala sa Mindanao, usually, hindi lang dito sa Mindanao, pati sa Visayas, ginagawa yung mga ganon. Yung iba, pag may matindi silang galit, yung gamit na nanggaling doon, hindi patatahimikin, isasama sa libing. Hindi ko alam kung anong term ang tawag doon mga master, pero yung damit kasi ni Rene, na may mga sulat ng mga coach, ng mga kaibigan niyang iba, parang isinama doon. So, hindi tatalab doon kung wala kang kasalanan. Yun ang base sa mga sinasabi nila. So, hindi ko sure kung nanggaling ba sa paniniwalang Manobo Mandaya kasi sa pagkakaalam ko, kung hindi po ako nagkakamali, pakitama na lang ako. Ang tribo nila Rene is Manobo Mandaya. Diyan po kasi sa Agusan del Sur, marami din po diyang mga manggagamot din dyan. Yung iba naniniwala sa tuway-tuway. Yung tuway-tuway naman, yun yung buto na galing sa mga sanggol na from cemetery, kinukuha nila yun, iniipon, and yun yung ginagawang pampaswerte, agimat, para hindi ka ratablan ng mga bala, ng mga kung ano-ano pa man, mga usog sa Tagalog or ng buyag sa Bisaya. So, paano ko ba may connect? Kapag ngaraw kasi sa part na libing, nagpabaong ka dun sa namayapa ng isang bagay na malaki yung galit poot, parang ihahalin tulad yun guys sa sumpa o paghingi ng hustisya. Since ginawa yun ng nanay ni Rene, sabi pa nga, di ba? Sige na, isara nyo na yun. Parang ganun yata, kung di ako pa nagkakamali. So, tignan nyo yung jersey dyan, guys, pinabaon yung jersey. Actually, yung jersey pala, guys, nalaman ko lang, ibinigay pala to ng Ateneo de Manila, kung saan yung huli, bago siya pumunta ng Dipakulaw. Oo. May mga pirma to ng mga teammates pala. Sinama ito sa kabaong ni Rene. Itong sabi ha, huwag mo silang patahimikin, anak. Lahat sila. Mga huling salita ito na naghihinagpis nga nung nanay ni Rene. May mga sulat pa nga dito, rest well. Yan yung mga yan. So yan yung sa jersey mga master. Yung pag isinama yon, mas effective. Baka mas mabigyan pa ng hustisya. Ito base lang to sa summarize ko lang, personal. Opinion ko lang din personal. Yung coach na si Baldwin, nagtaka lang ako, bakit unang pinatawag daw siya ng NBA, hindi siya sumipot. So, pangalawang tawag na ngayon, saka pa lang siya sumipot. Nung una, nag-resign siya. Hindi ko alam kung anong tiyempo siya nag-resign. Bakit bigla kang magre-resign? Kung alam mo sa sarili mong wala ka namang ginawang mali o masama, bakit ka nag-resign, Baldwin? Diba? At isa pa, balik tayo doon. Ako yung instinct ko kasi guys, hindi naman sa pagyayabang, experience ko rin, napakabihira. Bihira lang po magkamali yung instinct ko. Minsan nga, sinasabi ko pa sa sarili ko, sana mali ako. Alam nyo naman, nakilala nyo si Master Gal, hindi naman ako manghuhula, hindi naman ako psychic or something. Pero meron akong talento siguro na kailangan ko dang ibahagi sa inyo na para magbukas ang isip ng ilang iba na ako, minamaliit ako. And nagpapasalamat ako sa inyo kasi maraming hindi ako gusto. Naiintindihan ko ang ilan sa inyo. Pero ang ilan, sarili nyo na lang ang intindihin nyo. May mga bagay kasi tayo na hindi natin kaya pagdating sa paranormal. Dito, sa pangyayaring ito na hindi sa porket tayo nakikisabay, para lang tayo mag-trending o para lang din dumaming views natin. Hindi guys, uunahan ko na kayo ngayon pa lang. Balik tayo dun sa unang pagtingin ko dun sa kabaong. May something gumanon sa akin. Basta para akong nanlamig na kinilabutan nga. Sinabi ko, di ba, kabilaan yan. Nagtayuan yung balahibo ko dyan. Makikita nyo naman dyan sa video, may ebidensya naman ako. Hindi ko naman alam na binidyohan din ako ng followers natin. Shoutout sa'yo, Day. Parang napaatras ako na tahimik. Hindi nga ako nagsasalita dyan. Lumapit pa nga ako dun sa kapatid ni Rene.
At yung lola niya, yung kapatid ng lola niya yung naghatid yan sa akin sa ano para masilip siya. Alam mo na iiyak ako na hindi ko mailabas that time yung nakita ko siya sa sobrang awa. So, bakit ako nagka-instinct ng hindi naman sa pag-ano guys ha. 'Di ba dapat parang lungkot lang na although maawa ka dahil nalumos or nalunod, pero iba yung lungkot eh, ang nagsasalita. Alam mo yung parang gusto ng something na may pahiwatig doon. Pero since syempre nagluluksa naman ang lahat, hindi pa magsising in sa akin yun dahil pagdating ko doon, hindi naman din ako sigurado makakasilip ako dahil grateful na lang ako. Buti na lang nakita ko siya kahit kaya napagpasyahan ko din no nang nakipaglibing ako, hindi na rin ako pumunta at makipagsiksikan kasi pinaubaya ko na lang sa iba kasi nasilip ko naman siya kahit papaano sa huling gabi niya. Napaka-amo ng mukha niya ng batang yan. Bakit ako nakaramdam ng bigat kinalibutan? Ikikwento ko sa inyo, nangyari lang kanina habang nagpa-acupuncture ako diyan kay doktora diyan sa Toril. Sabi ko, "Dok, bigla kong gikulbaan ba?" Kinabahan ako, sabi ko. "Ba't ganun? Parang may hindi magandang mangyayari." Alam mo ba mga master? 2 to 3 minutes lang lumindol. So, wala akong idea na baka nagkataon lang o what. Kasi naniniwala nga ako na na-enhance kasi itong at spiritual world. Let's say, iba yung mundo ng espiritu. Yung mga bagay na spiritual, maselan po iyan. Wala naman akong idea kung ginawa ba ng mother ni Rene yun. Dahil mabisa nga daw kasi iyon mga master. Di siya, di ba, nilalagyan pa nga ng sisiw. Basta pamahiin yung ginawa ng nanay ni Rene. Kung naniniwalang ilan sa inyo sa Biblia, nakalagay po talaga ang sumpa. Parte yan, kasama yan sa mga kulam, yung mga sumpa na yan. Naniniwala ako dyan kasi nakasulat naman sa Biblia. Ang Biblia kasi parang nagsisilbing resibo, mga katunayan yan. At word of God yan eh. Kaya kailangan pa, mas pipiliin ko, ito na lang, kung di ka open-minded ako, mas pipiliin ko na lang maniwala sa Bible kaysa sa hindi. Yun lang. Nalaman ko lang din sa balita ng 24 oras kanina. Sa GMA News 1 hour ago, crime was hissing. So, naniniwala sa resulta daw ng investigasyon ng PNP at CIDG kaugnay dun sa pagkawalangan ni Rene at ni Divine. Habang nagsasagawa daw ng team building ang Ateneo nung basketball team sa Dipakulaw. Doon sa nakalat nilang ebidensya, ang activity na ginawa daw sa Aurora ay screening o requirement para makapasok sa final na listahan ng manlalaro para sa UAAP. Alam din daw ng resigned head coach na si Tab Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training. So, posibleng magkaroon ng high tide. Dahil pinili niya ang mga araw na alam niyang magiging low tide. Oo, yun nga. Kasi nag-connect yan eh. At pinuntahan din umano ni Baldwin ang mga manlalarong hindi marunong lumangoy kung paano ang gagawin nila sakaling matangay sila ng rip current. Ito personal lang naman ito, hindi naman ito pagbibintang. Marunong din kasi akong magbasa ng tao at saka facial reaction. Diyan ako madalas tumarget eh. Kung target. Makikita ko na kung nagsisinungaling ang isang tao minsan. Meron akong ginagawa sa sarili ko na hindi ko nasasabihin sa inyo. I-share. At saka sa facial reaction, makikita mo kung nagsisinungaling yung tao. Diyan, tingnan nyo dyan sa screen. Parang napakalalo. May tinatago siyang, para siyang may takot eh. Tingnan mo yung mata niya. Para siyang may takot. Ewan ko kung ano yun, pero let's say. So yun guys, muli ako po ay nakikiramay pa rin at nakikisimpatya sa buong pamilya. So ako naman po bilang pagbigay respeto pa rin, kaya ako naman po ginawa yung content na ito is just go on the flow lang po ako. Nakiki-go on the flow lang ako sa mga nangyayari. At baka sakaling may matulong ako, pero ako po, ulitin ko, yung personal na karanasan kong instinct ko, merong dapat pong managot. Yun lang. Merong pong dapat managot sa pagkawala po ni Rene. Dahil malakas talaga ang kutob ko na ano man ang mga darating pa ngayong araw, makiki on the flow tayo, kaya abangan nyo pa guys yung mga komento natin dyan. So ako naman, gumawa ako ng video to, just sharing my thoughts, may opinion lang naman po sa tunay na pagkawala ni Rene Baterbonia.
See you again guys mga master sa mga upcoming vlogs. Again mga master, para naman sa mga bagong updates at sa mga videos na upcoming, nandiyan po sa ilalim yung subscribe. Pakisuportahan na po ang ating channel. At huwag kalimutang i-like ang ating video para sa mga bagong updates. Manatiling nakatutok 24 oras.